Silid-aralan ng university, araw. Binuklat ni El Ramos ang notebook, nanginginig ang mga kamay. Ang solusyon sa harap niya ay hindi mapag-aalinlangan isang etyo ng hindi natapos na teorya ni Ethan Ward, ang isa na maaaring magbago ng lahat. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala at takot. Ginoong Ramos, bulungan. Ito ay gawa ni Ethan. Ngunit paano? Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono, nag-dial ng isang secure na numero. Ginoong Ramos, apurahan, pabulong. Meron tayo. Ang sagot. At buhay si Ethan Ward. Nandito siya. Alerto sa lahat ng sangay. Siya ay nagtatago sa isang lugar malapit sa kagubatan at talon. Lugar ng kagubatan, huli ng hapon. Si Ethan at ang matandang mangingisda ay nagmamadali sa mga puno. Gulong-gulo ang isip ni Ethan habang tinatanong niya ang matanda. Ethan, hinihinal. Saan mo talaga ako nakita? Malapit ba ito sa mga bangin o sa ilog? Matandang mangingisda. Malapit ito sa matarik na pampang, bago ang malalaking talon. Wala pa akong nakitang naguhugas doon dati. Nakarating sila sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Ethan habang tinatanaw niya ang dramatikong tanawin, matataas na bangin, umaatungal na mga talon, at nakatago sa ilalim ng ambon, ang malabong balangkas ng isang nakatabong pasukan, ang lihim na laboratorio. Waterfalls, patuloy. Biglang umalinggaw ang malayong kalabog ng mga talim ng helicopter sa lambak. Nag-freeze si Ethan at ang matandang lalaki, na nakayuko sa likod ng malalaking bato habang umiikot ang helicopter sa itaas, iniskan ang lugar. Sa pamamagitan ng mga puno, nakikita nila ang mga ahente sa madilim na uniforme, ang mga radyo ay kumaluskos, naghahanap ng anumang senyales ng pagdalaw. Matandang mangingisda, pabulong. Hinahanap ka nila, hindi ba? Ethan, malungkot. At hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap o ang sikretong iniwan ko. Pinagmamasdan nila ang helicopter na umaaligid malapit sa mga talon. Ang searchlight nito ay tumatama sa mga bangin at ang nakatabong pasukan sa ibaba. Ang lakas ng tibok ng puso ni Ethan. Tunay na nagsimula ang karera upang alisan ng takip ang katotohanan at pagtakas. Headquarters ng ahensya, gabi. Ang direktor ay nakatayo sa harap ng pader ng mga monitor. Ang kanyang mukha ay mabagsik at determinado. Nagsasalita siya sa isang secure na linya. Direktor, nag-uutos. I-deploy ang lahat ng magagamit na tauhan sa perimeter ng kagubatan. Buhay si Ethan Ward. Gusto kong matagpuan siya agad. Nagmamadaling lumabas ang mga ahenteng may taktikal na gamit, ang mga sasakyang umaalingaw sa buhay habang nagsisimula ang paghahanap. Classroom ng university, araw. Ang mga estudyante ay nagkukumpulan, balisa at pagod. Pumasok si Ginoong Ramos, hawak ang solved na notebook. Nakaharap siya sa klase na may kakaibang ngiti. Ramos. Binabati kita sa lahat. Ang problema na humahamon sa amin sa mahabang panahon ay nalutas na sa wakas. Pasado kayong lahat. Ang silid ay sumabog sa tagay. Si Lila at ang kanyang mga kaklase ay nagyakapan, tumatawa at umiiyak sa tuwa at saya. Sabi ng isang kaklase, sumisigaw. Nagawa namin. Salamat, Ethan. Nakangiti si Lila, ngunit nag-iisip ang kanyang mga mata, naaalala ang misteryosong presensya ni Ethan. Office ng guro, mamaya. Si Ramos ay nakaupo sa kanyang mesa, malalim ang iniisip. Nag-dial siya ng numero, tahimik na nagsasalita. Ginoong Ramos, pagkalkula. Malapit na siya. Alam ko na. At sa tingin ko ay maakay tayo ni Lila sa kanya. Tinatawag niya si Lila sa kanyang opisina, ang kanyang tono ay palakaibigan ngunit mapilit. Ginoong Ramos kay Lila. Lila, may ginawa kang napakatapang. Kailangan ko ng tulong mo minsan pa. Kung nakita mo si Ethan, sabihin mo sa akin. May reward para sa sinumang makapagtuturo ng kanyang lokasyon. Matutulungan mo ang buong ahensya at ang iyong mga kaibigan. Tumango si Lila, napunit sa pagitan ng pasasalamat at hinala. Umalis siya sa opisina, ang bigat ng sikretong bigat sa kanyang balikat. At University Grounds, gabi. Si Lila ay nakatayong mag-isa, nakatingin sa kabubatan. Ang pagdiriwang ay umaalingaw sa kanyang likuran, ngunit nasa isip niya si Ethan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang mga lihim, at ang panganib na kinakaharap niya ngayon. Nang pumunta ang dalaga sa gubat, hindi niya alam na sinundan siya ng ahensya ng militar,
At habang tinatawag niya ang pangalan ni Ethan, ay hindi alam ni Lila na malapit lang pala sa kinatatayuan niya si Ethan at nagtatago sa ilalim ng mga dahon. Sa paligid ng dalaga, hindi niya alam na maraming taong nanonood at